Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka. At hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. At hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. At hinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-a-adjourn without settling anything? Tingnan natin. No, tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues, yung mga kasama natin, na gampanan natin yung ating trabaho kasi binabayaran tayo ng taong bayan. At bawat araw na hindi natutuloy ang session, hindi na mapatupad yung batas, hindi na implement yung mga dapat naming ipatupad, yung gaya kanina, yung may mga taong pumunta dito para i-confirm, hindi nako-confirm. Sayang ang panahon. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. That is our joint statement of the SB11, the minority. So, ano expectations tomorrow? We'll be here because that's our duty. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent naman at magbulakbol. Sir, last session day na po ka. Sir, paano po tomorrow, last session day na po? Every day, ang Senate gumagastos ng 25 billion sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, walang resolution na approve, pati mga confirmation ng mga military personnel natin. Sayang ang bayan ng taong bayan. At lahat ito, dahil lamang isa sa mga kasamahan nila, ay nakatulong. Sir, parliamentary kung daw to, sabi ni SB Cayetano, para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing pag Thursday at para hindi daw pumaaga yung ibang committee na chairmanship. Sabi po sa live chat. Abuse po yan ng sinasabi niyang parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan. Mabuti, binawi nila yung subcommittee. And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority. Dapat siya rin, si Senate President, at ang majority, maging matapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito sa floor. Ang masakit yan, imbis na pumasok siya dito, itong si SP Alan. Eh, sa Facebook siya, pumasok. Dito dapat siya magsalita. Dito dapat siya debate kung anong gusto niya gawin. Huwag naman sa social media. Kung may violation sa rules, ano yung pwedeng gawin sa pinapagdapit yung We will be tackling that hopefully by tomorrow. Dahil, again, the rules Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday should be working day also. Cross the bridge and we get there. At hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado,
pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. Sir, kung hindi sila pupunta, sir. Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, tuwag ka. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-a-adjourn without settling anything? Tingnan natin. Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues, mga kasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho. Binabayaran tayo ng taong bayan. At bawat araw na hindi natutuloy ang session, hindi naman matupad yung batas, hindi na-implement yung mga dapat namin ipatupad, yung gaya kanina, yung may mga tao pumunta dito para i-confirm, hindi na-confirm. Sayang ang panahon. Sir, sabi ko ribbon sa Thursday. Paano po yung blue ribbon sa Thursday? Wala naman tayo pinipigil na Hindi ho namin hinahadlagan yung blue ribbon. Tuloy po nila yung blue ribbon. figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawang hadlang sa proseso ng Senado. At mga agenda ng Senado, wala. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala. This is actually, sa dami na nilalabag rules ng Senado. It's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay putol dito. Dahil impunity ito, hindi ito Senate independence. Sir, sabi po ni SP, What are the measures to hold them accountable? Ganito lang, no? We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Pati si Senate President, kasi we appeal to their sense of duty, of their responsibility. Kasi mukhang attend na po si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session bukas. Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Or any other member designated by the Senate President. Yeah. Sir, you have information na talagang utos po ni SP na Yun ang nirelease sa amin ng Secretariat. Saka nag-live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin effective. At maling-mali pa yung sinabi na kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Pag nag-intervene kayo, Pinto, at what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate Presidency, power, position. Kaya nag-a-appeal kami sa isa pang samahan namin sa majority bloc. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin, wala eh. Tingin namin, nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano. Ako naniniwala, hindi naman lahat sa majority ay mga lupagod. Meron pa sa kanilang mga mabait. So I appeal to those members of the majority na meron pang katuluan sa pag-iisip. Pumasok mo na kayo. Sir, may pag-alok po ba kay Sen. Jingo Estrada na umanib kapalit pagbasura raw po ng kaso sa kanya? Walang ganun. Yung pakikipag-usap sa isang kasama namin, let's say member of the majority, pinakausap ng minority, o yung minority, pinakausap ng majority. Normal yun. In any parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na meron natin, Walang pananakot. hindi ka Walang namin, presyo. ako kulong. We don't have that power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. What can we do? Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo? Yes. Sa minority? Why not? Sino-sino po kaya? Lahat sila. po ba sa kanila na Wala naman si Alan Peter. Lahat, kita namin, sumali kayo sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. meron na po ba sa majority yung nagsabi hindi nila gusto itong ginagawa na pag-boycott sa
Meron, marami. Alam ko, marami nilulong po sa kanila. Marami nagte-text sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan ba nagkaganito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ng session dahil ayaw ng presiding officer. Never has it happened in my time here in the Senate, and I'm sure the longest serving is Senator Kiko, Senator Sen. Ay hindi po nangyayari pa yan pag nangyari dito sa atin. So talagang, this is unprecedented, and I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution. Kaya pala kami ng paumanhin dahil kanina, yung dalawang third reading sana, nandyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Apat dun sa 8 naka-agenda today, dapat 2 agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at mga isla at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan dahil dito sa abandonment of responsibility. Plus 2 health bills, Magna Carta of Barangay Health Workers at saka anti-hospital detention bill. Nasa amendments na. Hindi nila bigyang daan ang sesyon para makumpleto yan para sa atin. Sa lahat, sabihin na lang natin tulong kay Ma'am Lisa, sa lahat ng nasa hospital ngayon na mga mahihirap natin mamamayan, na hino-hostage ng hospital na hindi makabayad, kasalanan niya Alan Cayetano yan, dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na pagbabawal yung paggagawa ng ganyan na i-hostage yung pasyente. Hindi natin na ipasa. Sir, kaya daw sila hindi Nakakahiya po dyan, iboboykot, so hindi ko kami papasok. Paano naman po yung sweldo? So hindi ka papasok, sinisweldohan ka. Saan ka makakita naman ng ganun sa a democratic country? Pawis, dugo, luha ng mga kababayan natin, mga manggagawa na sa civilian sector, professional, ordinary worker, pinapasweldohan ho kami, hindi kami papasok. Ang sarap naman ng buhay, hindi po ba? Nakakahiya. How can we do that? Yung sinasabi niyang independence, hindi ko po maintindihan. Ano yung sinasabi niya na we have to be independent? Ang tinutukoy niya po ba na dinidiktahan kami ng Malacanang? Ano hong pruweba? Ako, pasensya na, bago lang ako dito. Wala ako nakikitang dinidiktahan kami ng Malacanang, na sinabihan kami ng Pangulo. The only way nga po na communicate kami sa, alam ko po na pinapatawag ng Malacanang ang Senado at ang Kongreso kapag po may mga legislative agenda, yung tinatawag na LEDAC, di po ba? Iyon po yun, pero hindi po yung sabihin na magpalit yung leader, ito gagawin nyo, wala naman hong ganun, walang kapangyarihan ho, dahil alam din naman ho namin lahat, kami sa Kongreso, sila sa executive, sa legislatura, na different branches of government po kami, pero co-equal po namin sila. So, bakit ho didiktahan? Kaya hindi ko maintindihan. Pangalawa, hindi ka papasok, suportahan kayo, dahil masama ang loob nyo, kaya hindi kayo pumasok kahapon dahil isa sa mga kasamahan nyo nakulong. Ano ho ba yun? Wala naman ho sa rules namin yun na okay lang hindi ko pumasok dahil nagdadalamhati kami, dahil nakikiisa kami, kinulo yung kasama namin. Saan po sa rules namin ho yung sinasabi or sa Constitution na huwag ka pumasok dahil may nakulong na isang tao na kasamahan ho namin. Wala akong makita. Kahapon ko pa ho binabasa, pabalik-balik na pati doon sa Senate rules. Sir, ang alam ko lang po na hindi papasok, pag idineklara ng SP na walang pasok dahil sa bagyo, baha, lindol, force majeure. Pero yung boycott, wala ho nakalagay doon eh. Na ibo-boycott dahil may kasama ka nakulong, okay lang yun. Wala akong nakita. Senator, mukhang ang nangyayari ngayon pagalingan ng naratibo. Mukhang yun ang naratibo ni Senate President Alan Peter Cayetano na may threat sa independence ng Senado. Kaya niya sasabi wala na tayong magagawa ho. Kung yun ang naratibo nila at marami silang hikayat, marami ho silang bala, marami silang mga troll, marami ho silang kung ano-ano. Kami lang naman ho, yung totoo lang naman ho kung ano. Kita naman ho, di ho ba? Kayo ho na sa media, nakikita naman ho inyo. Nakikita naman po ng simbahan, ng business community, ng civil group, civil rights group. Nakikita naman ho kung ano ho ba talaga, anong kalukuhan itong pinaggagawa ng ilan sa amin.
So, paano mangyayari, Senator, pagka ganyan po ang medyo hidwaan ninyo, na hindi nga na nga lang, lamat eh. Wasak na talaga eh. Nasa personalan level na. Oo, personalan na ang level. So, paano pa kayo makakapagtrabaho ng magkakasama kung ganyan po na, teka, itong isa nga ito, masama ang kalooban sa akin. Magkasama nga kami, Marin Doris, nung araw ng kudeta. Okay na sana, akala ko okay na. Kaso naubos yung oras sa pagtatanggol kay Bato dahil bakit daw arrestin sa Bato? Nagkaputukan, nagkabarilan. Pagkatapos, the next week, gano'n na naman, inumpisahan ng independence ng Senado dahil may makukulong, may mga sinasabi na kailangan natin ng online voting, kaya kumontra ho kami. Wala ho kaming naipasa. For 3 weeks, actually, 7 session days, dahil 3 days lang po ang isang linggo eh. 7 session days na po. Wala ho kaming naipasa, nailusot na isang batas. Meron kaming pinag-usapan yung hospital detention bill. Yun lang po. Hindi pa nga ho tapos eh. May mga nakasala ngayon na Magna Carta for barangay health workers na kailangan nila, na kailangan nating bayaran ng health workers dahil wala pong sweldo yung mga yan. Meron po tayong 3 kernel na gustong-gusto maging general na dadaan po sa CA, magre-retiro na lang po. Hindi man lang matikman nila yung kanyang estrella hanggang sa mag-retire na lang sila. And then they deserve that because they served this country for a while. Gantimpala po natin sa kanila na okay, ito po, pagiging rango mo, magiging general ka na for serving our country, for defending our country. Dahil ginawa po nila, hindi ka papasok. Paano po yung CA? Paano po yung commissioner appointments so ngayon? Anong gagawin? So, magre-retiro na lang yung 3 opisyal ng mga pobre na yun na gano'n na lang ranggo lang, hindi na ma-promote. Kailangan po dumaan sa CA po para ma-promote ka, maging general ka, from colonel ka, pag nasa military ka ho eh. So paano yan? Marami yung apektado. Correct. So, Senator, ano ang suggestion ninyo sa mayorya? Hindi pa pwedeng impasse. Suggestion namin, pumasok mo kayo. Kung gusto niyo magdebatehan tayo, mamaya. Sige, ubusin niyo yung oras niyo sa privilege speech. Ilabas ninyo ang galit niyo sa ombudsman, sa Sandigan Bayan. Magyaw-yaw kayo doon. Okay lang, at least, nakikita po ng tao ni Juan ni Maria na nagpapasweldo sa atin na pumasok tayo. Oo. Maski na magdiskurso tayo, magyaw-yaw ka dyan hanggang gusto mo, hanggang lumabas, lumuwa yung dila mo at kaluluwa mo sa galit. Okay lang. May mag-interpolate sa'yo, may magsasabi, ba't ka na ba nagagalit? Blah, blah, blah. Di ho ba? At least pumasok ka. Yung hindi ka pumasok, pinapasweldohan ka. Saan ka naman nakakita nun, Alvin Dores? Yung boss mo pinasweldohan ka, tapos ikaw hindi ka papasok. Yung boss mo pumasok. Oo. Diba? Pero ikaw, Sen, ano nakikita mo? Kaya pa ba? Nakikita ko eh. Hindi, teka lang, bago pa lang dito. Ganito pala ang politika. Ewan ko, Doris, sana sinabi mo, huwag ka na pumasok dyan dahil sakit sa ulo, kalukuhan. Totoo, true enough. Pero sa 2031, hindi na po ako tatakbo. I'm not going to run anymore if this is the kind of Senate that we have. This is the kind of politics we have. Oo. So sa ngayon... Because we're not doing our job anymore. Yung puso mo, ha? Ang maintenance mo, nakuha mo na ba? Hindi kasi nga naman, nakakainis. Maraming gustong ako may mga nakapending na bills, na mga panukalang batas, na dapat gawin na yung anti-EPAL, nakabinbin, na pag binigay mo sa taong bayan yung mga ayuda ng gobyerno, walang politiko dapat na nandoon. Hindi maipasa-pasa ngayon. O paano yan ngayon? Ano gagawin natin? Oo. Okay lang, next year, pag nagbigay, eleksyon, pwedeng ngisi-ngisi yung politiko doon. Wala tayong batas no. Sasabihin, ba't may batas na ba tayo? Magpaparusa pag may politiko, pamimigay ng ayuda? Ayuda naman yung galing sa gobyerno, galing sa pera ng bayan, hindi naman sa sarili mo. Where's justice? Tama. At labo-labo na lang. Pero ikaw nakikita mo ba, Sen, na kaya pa ni SP na mamuno? Hindi. Hindi niya nga makontrol. Di sana kung magaling talaga siya, pasok tayo, boys. O wala tayong magawa. Ipagdasal na lang natin si Senator Jinggoy. Okay, let's offer it to God. Let's pray. Total, mahilig naman siya magdasal. Prayerful siya. Then, we could have prayed. Diba? Sana, kahapon, naglumuhod kami. Lumuhod tayo lahat at magdasal. Ialay natin kalahating oras, magdasal tayo. No problem mo sa amin. Sige, magdasal. Dahil ikaw ang Senate President.
We pray for Jinggoy's safety, etc. na ma-exonerate, okay. Pumasok ka, di ba? Tama. So, do you Huwag see mo sabihin naman isang buong gabi, puro tayo prayer. Senator, do you see a change in leadership sa Senado soon? Sana may mahimasmasan po sa kanila. Kasi mukhang hindi mukhang taliwas po yung kanilang isipan. Hindi ko alam kung anong yung blind loyalty ang tawag eh. Hindi ko maintindihan kung ano eh. Loyalty for what? For a group? Loyalty to a person? Loyalty or interest? Self-interest? Hindi po yung interest ng bayan. Kinalimutan nila na hinalal sila ng taong bayan kay Pro Duterte ka Pro Marcos. Hinalal ka ng Pro Duterte. Patikmin mo naman. Kaya hinalal ng Pro Duterte ng mga followers nyo para makatulong ka sa problema nila. Ano bang problema nila? Pare-pareho naman ang problema. Mataas na bilihin, maliit ang sahod, walang pampagamot. Kay Pro Duterte ka Pro Marcos, pare-pareho po na experience yan. Di po ba? Oo. Magtrabaho ang sinasabi lang. This is not about anymore. This is nothing to do anymore with Sara Duterte, with Bongbong Marcos. Itong nangyayari po ngayon, isipin na lang sana namin, mga kasamahan ko, magtrabaho tayo dahil hinalal tayo, ang trabaho natin gumawa ng batas, hanapan ng solusyon ng mga problema. Let's look for money, para matugunan natin itong mga problema. Kung ganito inuna namin ay pagtanggol yung isang kasama na hindi, kasi ICC lang yan, hindi local court na arrest warrant. Ngayon, nahuli naman yung isa. Sasabihin na naman, boycott dahil bakit kami lang? Parang pinipersecute kami, puro kami. December pa yan, Doris. At paring Alvin, baka nakakalimutan po natin lahat, di ba? Nangako na yung ombudsman, nangako ang Pangulo, may mga arestuin, walang unrest. Tinawanan, wala pala, puro pakitang tao. O ngayon, inaresto, ayan, isa-isa na. Ini-effect na po yung sinasabing warrant of arrest. O ano ang problema ngayon? Yan, nagagalit. Papa. So, ikaw paano mismo, ito? tama, yan ang tanong, paano ito? So, ikaw mismo... kaya nga po, pumasok ko, pakiusap ko sa kanila, sa mga kasamahan ko po, simula kay SP Queta, pumasok po kayo, pag-usapan natin. Kung galit po kayo sa nangyari, ipakita nyo naman may sa floor, magsigawan tayo, magyaw-yawan tayo doon, okay, para may mapanood na naman mga kababayan natin. Dati, naalala ko yung mga dekada 90, may mga marimar, pagdating alas 6, nagtatakbuhan ng mga tao, nanonood naghahanap ng radyo, mga telenovela. Ngayon, itong Senado ngayon, panoorin ho ninyo alas 3 ng hapon, habang nasusunod na kabanata. Ay, nako. Wag naman kung sana ano mangyayari, kung magmumurahan ba, may mag-walk out, may mag-boycott na naman. Wag naman sana, Magandang Sen, kasi hindi naman yan talaga ang trabaho ninyo. Kaya ang payo lang namin dito ni Alvin, ikaw ay take a deep breath, kunin mo ang mga maintenance mo, at ikaw ay tumakbo ng mahusay, wag ka na muna magtumba-tumba, at maya-maya mo, baka naman ang puso mo, alalahanin mo, hindi ka na bata. Ay. Hindi nga, Doris paring Alvin, common sense, di po ba? Nahihiya po ako. Okay, doon sa bumoto sa akin na 17 million, ano na, tulpo? Saan na yung pangako mo? Paano ka naman makakakilos kung walang kasama, walang quorum? Paano po? Na ang sabi ko pa doon, plataforma na hahanap tayo solusyon, libreng gamutan, libreng maintenance ng mga senior citizen na ang initials ay D at saka B. Wala naman. Diba?